Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin po pag-uusapan ang tungkol dito kay Shibarium ng Shiba Inu. Sapagkat ito po ay mag-a-undergo ng isang strategic testnet upgrade. Yan. Sa pong testnet upgrade, ibig pong sabihin ay meron po silang ginagawang development dito para mas ma-improve ang Shibarium. Kasi alam naman po natin na ang Shibarium ay patuloy po na lumalago. Yan, dumarami po yung unti-unti po talagang dumarami yung mga users ng Shibarium. At syempre bilang pagkahanda ay talagang yung mga developers ay gumagawa na sila ng mga paraan. Yan, katulad ng pag-upgrade para mapaghandaan yung mga yung lalong-lalo na pag biglang dumami yung mga users. Ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Shibarium, the layer 2 scaling protocol of the Shiba Inu ecosystem is set to undergo an upgrade of its testnet, PapiNet, to reflect the ongoing evolution in the Ethereum network. Kaya yan, yung kanyang testnet po na si PapiNet. Ito muna yung mag-undergo ng upgrade. At siguro, ito po ay para sa evolution daw ng Ethereum network. Yan, para yan yung PapiNet ay kumbaga maganda po yung ito po kasi yung PapiNet, parang dito po nila tinitest yung mga ginagawa nilang mga developments. Ayan, bago nila ito ilipat dito kay Shibarium. Ayan. Kaya dadaan muna ito sa PapiNet para ma-check kung may mga mali, may mga pagkakamali, may mga bugs or may mga pwedeng ma-exploit dyan. Ayan, bago nila ilipat yung upgrade dito kay Shibarium. Kaya yan, as contained, the Shiba Inu ecosystem update, the PapiNet upgrade will see the shift of the test environment from the current Goerli testnet to the more functional Sepolia upgrade. This upgrade will take place on December 15 as PapiNet enters a new era. Ayan. Essential of the Shibarium PapiNet upgrade. Shibarium is growing as showcased in the jaw-dropping transaction boost that has seen the total transaction count jump above 35 million with an average daily figure of 7 million transactions. Yan na nga yung sinabi ko kanina na si Shibarium ay patuloy lamang po ito na lumalago. Yan, habang lumalago ito ay syempre dapat kakayanin ni Shibarium na i-accommodate yung napakaraming mga users nito or napakaraming transaction na nagaganap dito. Kaya yan po ang kanilang pinaghahandaan, kaya tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa ng mga SHIB developers yan, para ma-improve ito. And this steady upshoot in transactions is proof more people are embracing the protocol, and as such, developers have to be properly equipped to build the right applications to serve these massive users. Kaya yan, kailangan daw po ng mga developers na gumawa or mag-build ng tamang application. Ayan, para i-serve ang napakaraming mga users na ito. With Ethereum phasing out the Goerli testnet, Shibarium will also follow the trend. This is for the better, as Shibarium on Sepolia will offer a more stable testing environment for developers. As projected, it will offer a closer relationship to the Ethereum mainnet as a testing ground. Kaya yan na rin po yung sinabi ko kanina. Syempre, bago sila mag-implement ng upgrade dito kay Shibarium, ay isasagawa muna nila ito sa mga testing environment. Yan, para masuri at saka ma-check na talagang wala itong mga bugs or mga holes na pwedeng ma-exploit. As the Shibarium team noted, the upgrade of PapiNet to Sepolia is just one of the major steps to watch out for. Kaya yan, yung upgrade daw ng PapiNet to Sepolia ay ito raw po yung dapat ay major steps po ito na dapat po nating bantayan raw.
And there is also a plan to roll out version upgrades for Shibarium that will largely serve the community and developers better moving forward. Kaya ayan, may mga ilalabas daw po silang mga bagong version upgrades dito kay Shibarium. Kaya ito raw po ay magagamit ng buong community ng SHIB at maging yung mga developers, ayan, para sa hinaharap. Update on Shibarium burn mechanism. Ayan, ito naman yung gustong-gusto natin na gustong-gusto natin na balita tungkol dito kay Shibarium, yung kanyang burning mechanism. Kasi ito po talaga yung inaasahan natin dito kay Shibarium, yung kanyang kakayahan na magsunog ng Shiba Inu token. The latest update also shares insight on the Shibarium burn mechanism, as the protocol focuses on innovations that can generally boost underlying value to users in the long run. Shibarium will implement its burn mechanism in two ways, including the manual phase and automated transition. Ayan. Meron po pala siyang dalawang paraan para magsunog, yung manual phase at saka automated transition. At alam naman po natin yung kanyang automated transition na ito. In the manual phase, the official developer wallet will manually manage the burn mechanism. Automation will come into play by January with defined rules to enhance ecosystem transparency. Ayan, iba po pala yung hindi pa po pala na-i-implement itong automated transition. Yan, akala ko ito yung nasa transaction fee ng Shibarium. Yan, iba po pala ito. Kaya yan, parang gumagawa na po sila, nag-i-implement na po talaga sila ng mga bagong paraan para sa burning mechanism ng Shibarium. Yan po yung manual. Ito po muna yung na-implement manual phase, kung saan yung mga official developers ay meron po silang kakayahan na i-manually na i-manage yung susunog dito, yung kanyang burning mechanism. Yung automation ay wala pa, paparating pa ito sa buwan ng January next year pa yan, at kailangan pa nilang mag-define ng rules or patakaran para sa automated transition nito. Yan, burn rate is currently a major part of Shibarium and the broader Shiba Inu ecosystem as a deflationary project. Per the current data, the burn rate has soared by more than 7.6 million %. Ayan, with 8.3 billion SHIB burned by the team. Ito po yung na-content natin sa nakalipas na balita. Kaya ayan, yan po talaga ang gusto na rin ng karamihan, ng lalong-lalo ng mga investors at saka holders ng Shiba Inu, yung mabawasan yung napakalaking supply ng Shiba Inu. Kasi yung napakalaking supply po nito ang malaking hadlang para kung bakit hindi siya makaakyat sa mga ambitious price targets natin dyan, nakatulad ng 1 cent. Kaya ayan, sana tuloy-tuloy nga lang ito yung kanilang ginagawa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.